Okay. Alright, nandito na naman po tayo. Manonood tayo ng balita. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Ito, magkaalaman na. Confirm good news, mga judge sa COA kumanta na. Yan, Palasyo, hinatulan, question mark. BP Sara ni Yari si Risa si Junior Tamba. Yan, patungkol po dyan ang ating panonoorin, kaya kumapit na kayo. Ito yung hindi talaga nila alam, no? Kahit na paulit-ulit naman ipinapaliwanag na malinis sa COA, wala na mga masamang tinapay, mga something like that, pero pilit pa rin nilang isinisingit yung budget ni BP Sara may anomalya. Kahit anong paliwanag, may COA na pag hindi sang-ayon sa kanila yung gusto nilang mangyari, sasabihin nila yung COA ganito. Ewan ko dyan sa kanila, mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright, salamat fiber ni Juan. Eto na, panoorin na ho natin. Buksan na natin yan. So, ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, kahit anong araw pilit niyong siraan at halos taplakan ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ma-impeach sa Kongreso ng Vice President na si Sara Duterte, Commission on Audit naglabas ng report at tila binasag ang katotohanan. Matapos patunayan na unqualified report o malinis pa rin ang track record magpasa hanggang ngayon ng Office of the Vice President. Yun naman pala Ano yung itinatahol pa rin nila na panay, yung budget, yung confidential fund. Ba't kung talagang malinis, bakit piatos? Mga ganyan no? Piniliwanag na po natin ito sa mga naunang vlog ho natin. At siguro mga nakatatlong beses na akong paliwanag patungkol po rito. Pero may mga out of, sabihin na natin, 3,000 o 40,000 views, mga ganun. May mga 3 o 4 na ugok-ugok pa rin na hindi nakakaintindi kung bakit itinatago sa pangalang piatos. Kasi nga, baka mapahamak di ba? Lalo na kapag yung operasyon nila, mga malalaking sindikato. Kung ibinilagay yung pangalan, babudgetan nyo may mga pangalan. Di dali, di ba? Hindi nila naisip yun. Okay, tuloy-tuloy na muna tayo Pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging post tungkol sa report ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Mukhang mapapahiyang araw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit o COA matapos patunayang unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Nagtagumpay man ang ilang mambabatas na ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte, ay tila laking sampal naman sa mambabatas ang sinabi ng COA. Humarap sa media sa kauna-unahang pagkakataon si Attorney Ruth Castelo bilang bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Dati siyang nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng Consumer Protection Group. Sa kanyang unang araw sa OVP, agad na binahagi ni Castelo ang positibong resulta ng 2024 audit report mula sa Commission on Audit. Aniya, tumanggap ng unmodified opinion ang OVP para sa kanilang 2024 financial statements. Noong 2024, sinasabi ngayon na nung panahon na yun, wala silang makikitang mga
Kahit 2023, wala silang Ibig makikita mali. sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon sa pagpresenta ng mga financial statements ng kanilang financial transactions at wala po rin Wow. nakita na problema during the time of audit. Wow, ma'am! Bakit, bakit hindi naman natin tignan yung mga budget po nung iba? Yung mga pinaghihinalaan ng mga buaya. Kung sila po ang titignan natin patungkol sa mga budget, mas maganda siguro. Ang problema ho kasi dito, Duterte lagi ang tinitignan nilang budget. Kahit maayos naman ginagastos. Diba? Isipin nyo na lang, bakit Duterte lagi, kahit malinis po yung pangalan, dinudungisan pa rin nila. Kahit wala na silang maidungis. Diba? Ano yung impeachment trial kung ganito naman pala resulta? 2024, yung 2023, ganun din, malinis din. Oh. Ano na ngayon? And this has been happening, as I mentioned, for the last 3 years. Dagdag pa ni Castelo na ang unmodified opinion na ibinigay ng COA sa OVP ay nangangahulugan ng pagiging honest at transparent ng Wow. ahensya sa paggamit ng pondo. Dala, sa kabila ng mga kontrobersiyang kinakaharap ng OVP at mga isyong ipinupukol laban kay Vice President Sara Duterte, inilahad ni Castelo kung bakit niya tinanggap ang posisyon bilang spokesperson. Nice. I believe in the Vice President and I see myself in her kasi she never says die. Ako din never say die. So kahit anong harapin niya, kaya niya yan. Galing. I'm sure she has also, like me, battled many storms in her life. And you see her still standing, still strong. So I believe po in her, and of course, she is a direct extension of her father who I served for the full 6-year term. Kaya gusto ko po siyang matulungan. Ako din ang iniisip ko kasi kung bakit siya pinagtutulungan at yung iba naman kumakampi talaga kay BP Sara. Base sa aking opinion, yung mga kumakampi kay BP Sara, yun yung mga hindi nangungulimbat, hindi nang bubuaya. Kaya wala silang walang maitatago eh. Hindi sila mailalaglag. Pero yung mga nagkakampi-kampi na para banatan po si BP Sara, sa akin lang sariling opinion lang, meron kasi silang kanya-kanyang mga baho sa sarili. Na kapag kumampi sila kay BP Sara, ibubunyag nila kung ano man yung nangyari doon. Halimbawa na lang ito, nasasabi ko na rin dati, si PBBM, sabihin na natin biglang bumait. May magagawa pa ba siya para kumampi sa kabila? Kung may itinatago siya na gumagamit talaga siya, edi ibubulgar siya, di ba? Sample lang naman yon, hindi yun totoo. Kung halimbawa lang naman na may yung isang politiko, isang tao na naglilingkod sa bayan, meron naman pala siyang dungis, meron siyang mga itinatago na may nalalaman din yung kasama niyang may tinatago din. Hindi siya pwedeng bumaliktad, hindi siya pwedeng kumampi sa kabila kasi nga ibubulgar siya. Ayoko nang banatan si BP Sara. Ayoko na ng ganito. O sige, ibubulgar ka namin. Pero yung mga matitino na lumilipat po kay BP Sara, yun po talaga para sa akin nakikita ko mga matitino yung mga yan. Kasi wala silang tinatago eh. Wala silang masilip. Pero pinipilit nilang silipan. Kaya tuloy. Ano naman ang masasabi nyo? COA na mismo ang nagsabi na maayos ang paggasta ng budget ng OVP. Sasabihin naman, yung COA, bias yung COA na yan. Dinoktor yan, binayaran niya ni BP Sara. Yan. Ganyan naman po yung gagawin nila. Yan, sisingit na naman itong mga buhaya. Ayan. No, sisingit na naman kayo. Papakialaman nyo na naman ang COA. Oo. Ba't di nyo na lang kasi tanggapin na tama ang pag-audit ng COA Tama. at tama ang paggasta ng pera ng OVP. Yes. Kaya alam niyo mga Lods, habang tumatagal, napapahiya sila sa mga akusasyon na, di ba, pinupukol nila kay VP Inday kasi pinapatunayan lang ni VP Inday na transparent talaga siya. Okay. At tama ang paggasta ng mga budget ng OVP. Oh. Kasi sa kanila kasi mga kapatid, pinipilit pa rin kahit anong gawin, kahit na nagsasabi na yung COA, ipapatawag yung COA, baka may kinalaman yung COA, baka dinodoktor ng COA, etc. Base lang yan sa pagkaunawa ko, no?
Tapos mag-aay na impeachment, kulang yung kanilang mga ebidensya kaya lalagyan na naman nila ng pangalawang impeachment. Tapos dahil kulang pa rin, hindi sila mapakali, gagawin nilang pangatlo. Ba't hindi na lang nila pagsama-samahin lahat sa iisang impeachment na ihahanda nila? Hindi nila kayang ganun eh. Kasi nga, kung may madampot lang sila, impeachment na. Kung may nadampot, impeachment na naman. Wala, napapanis na lang ho sila. Hindi pa rin nila napapabagsak ang matino. Ganun ho talaga. Kapag ka matino yung namumuno, mahirap po pabagsakin. Ang problema kayo, natatakot kasi kayo pagdating po kasi ng susunod na eleksyon, ito po yung malaking banta sa inyo para ma-wipe out lahat po ng mga korupsyon. Sana nga po, BP Sara. Kalakip nga dito ay ang naging Independent Auditor's Report ng Commission on Audit sa Financial Transactions ng Office of the Vice President na nagresulta Ayun. ng basis for unmodified opinion ng Commission on Audit o COA. Hindi rin napigilan ni Optic Politics na magbigay ng kanyang komento tungkol sa naging report ng Commission on Audit. Pero dapat yung iba rin. Patingin naman kami nung kanila sa COA. COA, baka naman, no? Yung presidente, si speaker, yung kasama ni speaker, at yung iba pang mga buwayang nagsasalita laban kay BP Sara. Pasilip naman kami o anong masasabi nyo rin dyan? Alam ko, confidential yan. Ngayon, sabihin nyo rin kung unmodified o hindi. Diba? Sa kanya, Luke, despite relentless accusation, BP Sara remains unshaken. The Commission on Audit COA recently issued an unqualified opinion confirming the integrity of Office of the Vice President financial transactions with proof beyond reasonable doubt no impeachable offense exists, only political noise. And Yun. tila pinupolitika lang umano lahat Oo ng naman mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President. Palakpakan yung mga buhaya, no? At tila tiyak rin daw ang kahiya na aabutin ng mga pumirmang kongresista sa Kamara de Representante para lang ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. O isipin nyo, 120 million o 125, ewan ko, yung ibinibintang nila kay BP Sara na sinasabi naman ng COA, malinis. Tapos ito, update na naman, 2024, in-update ngayon na wala naman pala talagang masamang tinapay din. Ngayon, yung mga pumirma, may mga nagsasalita diyan kaya kami pumirma, kaya kami ganito kasi paano na yung mga kababayan namin. Yung mga pumirma na nagsasalita ng eleksyon, kamustahin nyo yun. Diba? Tignan nyo rin. Magkano ba talaga ang binayad? Meron ba talagang binayad? Yung mga pang-aakusa sa kanila, totoo nga ba? Dapat yan, imbestigahan din. Kasi mas malalaking budget ang mga binigay sa kanila. Tama ba yun? Correct me if I'm wrong. 150? Oh. Tapos kay BP Sara, 125 nagkakagulo na sila. Pero hindi naman pala talaga ginawa ni BP Sara. Yung mga bycam, yung mga bilyones sa mga patsi-patsi na sinasabi sa flood control. Asa na yung mga yon? Kaya Madam Aimee, sana pagkatapos nito, naluklok na ata kayo. Naluklok na ba sila? June 30 o July 30? Di ko alam eh. Basta po, pagka maayos ng lahat at back to normal na, nakaupo na ang lahat, ito na, gumalaw na po kayo. Kasi po ang ating Tatay Digong, kawawa naman doon. Alam naman natin, limited lang makapasok sa pamilya. Yung mga pamilya niya, di ba? Minsan mag-isa lang talaga siya doon. Tapos 80 years old. Anong iisipin ng isang matanda na nag-iisip ng positive, negative pag wala yung kanyang pamilya? Nakakaawa po talaga kalagayan, lalo na't wala naman silang mailagay na ebidensya, wala silang maihain na malalakas na ebidensya na nanatiling pending habang nakakulong po ang ating Tatay Digong. So ano yun? Isipin nyo na lang, marami pang pwedeng gawin. Habang binabatikos nila si BP Sara, patuloy po na minamahal ng mga mamamayang Pilipino sila BP Sara at lahat po ng kampo ng mga Duterte. Itong mga to, habang banat ng banat, lalo silang dumudumi sa paningin ng mga mamamayang Pilipino. Dahil mismo ang Commission on Audit o COA ay naglabas ng report na walang naging maling paggastos ang pangalawang Pangulo sa Office of the Vice President. Nice. Itong binahay na witness, tanim witness ni Risa Hontiveros. Nako, eto na naman tayo kay Risa Hontiveros, mga kapatid. Ano? Okay, sige, panoorin muna natin ha. Tila may peking testigo umano sa kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Tignan nyo, yung nagre-report po, 24 oras.
na nire-reactionan ni Coach Oli. Tayo naman tatahimik na lang. Diba? Okay, sige, tingnan natin. Ayon kay Vice President Sara Duterte. Ang basehan niya, ang nabasang salaysay ni alias Rene na nakasama nito sa isang safe house ang ilang tetestigo sa ICC. Nakaw, delikado. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mula sa The Hague, Netherlands, may aligasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, tila meron daw kasama dito mga peking witness. Ang kanyang basihan, ang nabasa umano niyang affidavit ni Michael Murillo alias Rene, ang testigong inihirap sa Senado ni Senador Risa Hontiveros. Para din noon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mag-amang Duterte. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Basa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Yan, ito ang matindi dyan. Hala. Okay? Una, ang pag-usapan natin. Bago pa lumabas ito si alias Rene, nakita na ni BP Sara yung affidavit. Oh. Malaki pong pasabog yan. Malaki pong breaking news yan. Malaki po ang ibig sabihin niyan. Mukhang si BP Sara malaki ang mga hawak na ebidensya, no? Alam niyo po, para sa akin, matindi po ang hawak ni Yun. alias Rene na ebidensya. Gaya ng Oh. paulit-ulit ko pong sinasabi. Kaya pala si Madam Risa Hontiveros, parang siyang natataranta, no? Kaso dito, kaso doon, ang mga ginagawa. Hindi po nila kayang takutin si alias Rene. Sa katunayan, lahat na po halos nang hindi trip ni Hontiveros, nireklamo sa NBI o nireklamo sa DOJ. Pero si alias Rene, hindi pa rin niya nirereklamo. Wala siyang planong idemanda. Dahil alam natin na hawak ni alias Rene ang mga ebidensya. At possibly, ako'y naniniwala in my opinion, etong si Risa, alam din niya kung ano ang hawak ni alias Rene. Ganun ba yun? Kaya nga ang sabi ni alias Rene, na yung mga witnesses ay ibinahay din, pinatira din ni Risa Hontiveros sa kanyang bahay. Ang tinutukoy dito sa aking pagkakaalam ay yung condominium. Kasi nga, yun ang binabanggit ni alias Rene. Okay? Mapa-condominium ito o mapabahay, doon sila pinatira ni alias Rene. At ganun pala yun. Nanonood tayo mga kapatid at sinasabi nga na malaki ang hawak na ebidensya nitong alias Rene na parang si Risa Hontiveros press con dito, mag-a-update siya sa media at maririnig ng mga taong bayan kung sino yung kinakasuhan. Yan, puro vlogger, no? Yun lang ang nakikita ko, ano? Pero yung mga kapanig sa kabila na vlogger din na nag-ano rin sila, anong tawag dito? Naglabas din ng video. Meron bang mga ganon, yung mga taga-kabila? Dapat pati yung mga yun, saka-sakali. Pero kung magkakakampi sila, walang magagawa, no? Ngayon, ang tanong dito, paano kung totoo lahat ng mga sinasabi ni yung nakahold na yun, no? Di talagang natataranta si Madam Risa. Base lang ho yan sa opinion ko, ano? Ngayon, si Madam Risa, kung talagang hindi naman totoo, yung mga pinagsasabi nung nakahold na yon, dapat yun ang unang-una niyang kakasuhan. Kasi nagpapagulo lang siya, di ba? Hindi lang si alias Rene. Kasama po ang mga witnesses di umano sa ICC. Alam nyo, malaki ang kahulugan yan. Diba? Ibig sabihin, may punto po. Una, yung sinasabi ni alias Rene na ito ay malawakan. Na talagang paggiba sa mga Duterte. Napakalaki po nitong ebidensya na ito. Ibig sabihin, even sa usapin ng ICC, involved si Risa. At alam natin, pati si Marcos involved yan. So dikit-dikit na po yan. At sinabi din ni alias Rene, pati si Torre involved dyan. Pati ang US involved dyan. So ito ay talagang malaking sindikato. Di umano o conspiracy
para pagbabagsakin ang Duterte. Alam din naman natin na even Amerika ayaw kay Duterte. Bakit? Dahil hindi nila kayang hawakan sa liig. Even yung mga komunista galit sa mga Duterte. Bakit? Hindi nila kayang hawakan sa liig. So, itong patungkol kay alias Rene, ito'y nangangahulugan lang talaga na ito ay hindi lang about Pastor Kibuloy. Naging biktima lang si Pastor Kibuloy dahil doon sila kukuha ng witness. Meron nga kaming nababalitaan. Umiikot na daw sa Davao. At iniikot na po yung mga dating member ng KOJC na tiniwalag. Nawala na sa KOJC. Inaalok ng kung ano-ano. Di umano. Para gawin na namang tanim witness. Nako, maraapo si Gunto. Sabagay, ano pa lang naman yan di umano. So, ibig sabihin, may naririnig silang mga ganyang mga usapan na base ho sa aking pagkakaunawa, aalokin, tapos bibigyan ng kung ano-ano para lang magsalita laban sa Duterte at kay Kibuloy. Ganun ang nakikita ko, no? Matakot po kayo. Huwag. So, ibig sabihin mga kapatid, base sa aking pag-unawa, mula nang umupo si PBBM, nung una okay pa, no? Pero nung mga sumunod na yon, hanggang matapos siguro ang kanyang termino, o pwedeng magkaroon pa ng dagdag yan kung may gagawin silang magic, wala silang ibang gagawin kundi pabagsakin ang mga Duterte at ang mga kaalyado. Bakit? Kasi nga, hindi sila makakagalaw ng maayos. Although nakakagalaw sila ng maayos, pero hindi nila 100% yung control kapag nandyan si BP Sara. Yun lang ang aking nakikita. Alright, siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nakaabot kayo hanggang dito, papindot naman po kahit isang pindot na like lang at subscribe, kahit mag-comment po kayo dyan. Susubukan nating pusuan lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Oh my God, we're back again.